Are there any other dreams that you have pa for AJ or anything else you want to achieve? Kailan kaya ako na mag-shine na tulad nung kay Kiana nung paglabas niya? Starlet na lang ba ako lagi? Parang masyado akong mapanlit sa sarili ko. Hindi lang ako sa background lagi. Alam mo, Ivan, ang dami mong nasasabi sa akin na tumatatak sa isip ko. Like, huwag kang malungkot kung may opportunity na magbukas sa ibang tao. May reason kung bakit nakuha niya yon. Ganyan. Hi everyone, welcome to Evangelism, and today's episode is a special episode with one of my good friends, ang pambansang Mickey Mouse. Ladies and gentlemen, nandito na po siya, mga kapuso. Kasama natin siya, Hana Beshi! Hello mga kapuso! Hi, sis! Hi! Thank you for inviting me. Oh my God. Thank you, sister. Ito pala yun. Oh, welcome to Evangelism, the podcast. Yes. Yeah. So, kamusta ka? I always ask my guests, pag yan, checking, Hana Beshi checking in. Kumusta ako? Ano ba? Lately, parang yun nga, parang staying afloat sa sobrang dami na nangyayari. Parang, kasi Pride Month ngayon, kung kailan mo ito ilalabas sa YouTube. Pride Month po ngayon. Mga badang, basta, sinot Baka namin sa November Pride Month. Sakto namin sa Undas. Para sa Nutrition Month, para hindi yung gayahin. Hindi. Sobrang daming nangyayari sa Pride Month. Yung parang, ito may next gig ka, may ganyan-ganyan, may nag-produce pa ako ng show na sobrang late ko na naisip. Tapos, maglilipat pa kami ng bahay. So parang, ay, nakakapagod siya, pero, alam mo yan, parang lumalaban. Ba't kasi Pride Month kayo maglilipat ng Oo nga, sobrang wrong timing. Kung kailan ang daming gagawin. Pwede pa extend na. Extend pa parang isang buwan lang. Oo. Okay naman, tas lately, thanks to you sa mga racket na ginagawa natin, parang, ang dami kong self-realizations. Kasi nung last year, ano bang special sa akin? Nung nagkakagano'n ako, yung parang, ano bang special sa akin? Kasi ang dami nang pumapasok, yung season 3. Ang daming magagaling. Yung parang, ayan, sumasayaw sila. Ako hindi naman. So parang, sumasayaw ka naman? Sumasayaw. Hindi lang magaling. Sumasayaw. Hindi lang magaling. Ganun parang, galaw ka naman. Mascot. Nagkakagano'n ako. Tapos, nung mga shows natin na nag-roast tayo, comedy, especially yung Rose tsaka yung Joy to the World. Doon ko talaga na-feel na, ay, magaling pala ako sa ganito. Then, parang this year, yun yung naging mantra ko na shit, alam ko kung ano yung strengths ko, alam ko kung saan ako weak. So parang hindi na ako insecure tulad last year. Parang may insecurity ako last year na ngayon medyo na-overcome ko. Ganun yung atake. Yes! I love it. That's it. Thank you so much. Thank you guys. Thank you for watching. Pero alam mo, lagi namin sinasabi yan nila Baus, diba? Kasi sa mga nanonood po, of course, ang staples ng roast talaga is always Hana. And recently, pasabog yung Snatch Game. Yes. Yung breakthrough, when we write the show, when we rehearse with the queens, talagang yun yung gift mo eh. Kumbaga yun yung Super Bowl mo, yung comedy. Wag ka lang nakainom talaga. Pwede ko ba ikwento yun? Oo naman. Sige. Miss Congeniality Rose. Yes. Yun yung parang kami ang bida ng roast na to. So, actually, medyo pinagandaan ko siya talaga. Yung parang, kasi di ba may ranking yan every roast. Lagi so, parang, may ranking. Lagi akong high, lagi akong nasa second, third. Hindi ako nawawan. Ganyan. So, this is my time. Claiming it. Ganyan ako. As in, parang, sabi pa ako kay Baus na, Baus, bago akong gagawin, magko-corny joke ako, tapos may music. Tapos, nung roast na mismo, actually, medyo confident ako nun, I got this. Ganon. Tapos, actually, nung pinapakinggan ko kayo, ang dami nyo nilalait sa akin, dinadagdagan ko yung mga nasa ko, gumagana utak ko, ganyan. Tapos patagal, parang nung tinawag na yung pangalan ko, parang na-feel ko yung pagkalasing ko, yung parang wrong. Very wrong to. Tapos nung pagka-deliver, na-feel ko talaga na uutal-utal ako, na parang, kasi di ba sa comedy, may timing yan sa pagsasalita. Yung parang, pacing. May sasalita ka na ganyan. Stop mo. Punchline. Ganun yung atake. Tapos nung time na yun, parang, wala na. Parang, nung unang mga jokes, wali. Tapos, nag-utal-utal. Tapos, ang daming nangyayari. Parang, yung, di ba sabi ko pa nun, kung may video ba doon, sabi ko, ang init. Gano'n ako. Ang init. Papawisan ako. Tapos, after nun, so parang sobrang flop nun nung nangyari.
ayoko na, di ba pagkatapos mag-roast, picture tayo sa stage, picture, ganyan. Ako parang gusto ko nang umalis. As in, hindi na ako napapicture nung mga unang roast. Yes! Ako talang may number 1! Yan! Top roaster today! Noon talaga gusto ko nang umuwi. Tapos, na-feel bad ako for you? Para ba siya? Parang medyo nalungkot ako na kaya ako nag-sorry ako sa'yo, no, na parang, shit, kailangan ko mag-sorry kay Eva kasi ako, sorry, ganyan. Tapos, sabi mo naman, okay lang yan, nakakatawa na. Pero sa akin, nag-sorry ako kasi trabaho ko siya. Yes. Yung parang, kinuha mo ako doon kasi trabaho ko mapatawa, trabaho ko maging ganito. Tapos, hindi ko na-fulfill yung trabaho ko sa mga bagay na controlled ko naman. Alam mo yun? Yung parang, controlled ko naman na hindi uminom eh. Pero nag-inom-inom ako. Parang failure yung feeling ko nun talaga. Parang ganun kasi ako, yung parang, okay, binayaran ka para dito, gawin mo to. Ginagawa ko lagi yung best ko sa mga roast. Kasi yung mga roast, yung mga comedy na yan, yung pinaka nilulook forward ko na mga shows. Kasi doon ako na-excel talaga. Yung parang feeling ko, parang ang galing ko, yung ganon. Kasi for a long time, di ko siya na-feel. Nalulungkot ako kasi failure, ganon. Tapos parang, after no, nagsabi ako sa'yo na babawi ako sa'yo, Eva. Ganon. Tapos parang wala. Then, ayun. Parang hindi lang ako nag-sorry sa'yo kasi yun nga. Yung parang trabaho ko siya. Parang sa akin din, yung parang, dito ako magaling eh, pero bakit ako nag-fail? Ganon. Yun yung feeling. So, naging lesson learned ko siya. Learning curve, kumbaga. Ayaw mo yun, storyline. Gawalan siya, may pero storyline. I mean, I really appreciate that, sis. Kasi hindi nga lahat. Ganun. Kumbaga, at the end of the day, basta maganda yung buong show. I always look at it in the totality of it. Pero ako nga, hindi sumagi sa isip ko na parang, oo nga, no? Binayaran niya pala kita para magpatawa. Yun. For you to even acknowledge na parang, oo nga, no? Trabaho ko to eh. Parang that already speaks so much of the professionalism that you have. Thank you. And I couldn't even say na parang not even a lot of queens have that kind of professionalism even. Or that kind of awareness ba sa sarili mong craft. I mean, huwag ka mag-alala, mabubuka pa naman. Ibabuka pa rin naman kita. Tsaka sa akin, yung parang after nung season namin, nung season ko kasi yung mga pinagpa-perform ko, yung parang, I'm just here to enjoy. Ganun yung vibe. Yung parang, perform ako para mag-enjoy. Ganun yung vibe. Tapos, after nun, yung parang, dito ako para magpakitang gilas. Ganun yung mga feeling. Kasi dumadami na nga. Kumbaga, the stakes are higher. Kasi ang dami mo na. Parang, aminin naman natin, competition talaga tong industriya natin. Right. Kasi pag hindi mo ginalingan, hindi ka nag-excel, hindi ka kumbaga, nag-shine, matatabunan ka ng iba. So, parang, kaya yun yung pinaka-goal ko lately na since kita ko yung niche ko, parang gusto ko siyang galingan pa every time. Tama. Alam mo, hindi rin kasi napag-uusapan niya na sa drag world ngayon, it's highly competitive. Although sisters naman talaga kami, mahal naman namin ang isa't isa. Pero alam natin yan na kapag may racket na hindi napunta sa'yo, napunta yan sa iba. And nothing personal about it. Therefore, meron talagang pressure sa sarili mo na parang, shocks, parang magsasayaw na ba ako kahit hindi naman ako nagsasayaw? Mag-aano na ba ako? Magpapasexy na ba ako kahit hindi naman? Kaya diba? Nga, dati talaga hindi na ako sumasayaw eh. Parang ayoko nang sayaw-sayaw na yan. Ganun. Correct. Hindi ko siya vibe. Ganun. Nung lumabas ang Bini, ay, try kong sumayaw. Ganun. Tinry ko talaga nag-practice ako, ganyan. Tapos parang tinatry ko na mag-level up. Correct. Kasi nga, nung una, parang enjoy lang naman yun nung una eh. Tapos ngayon, parang lately ko lang na-feel na, ito na, ganun. So, actually, ang ganda mo ng rose. Ang sexy mo ng rose, ha? Oo, ang sexy ko. Tapos, wet hair. Tapos, ang dede. Mukhang totoo. Ganda ng silhouette. Ayun, yung parang gusto ko mag-try ng mga iba't ibang bagay. Kasi pag nag-try ka ng mga iba't ibang bagay, parang dun mo na di-discover na, ay, kaya ko pala to. Magaling pala ako dito. Kasi nung mga comedy stints natin, nung una, hindi ako naniniwala na, ay, comedian ako. Nakatawa ako. Kasi, nung sumali ako ng Drag Race, kasi parang may language barrier. Kasi nag-iisip ako sa utak ko na Bisaya joke. Pero, pag translate ko sa Tagalog, nahirapan ako. Oo, nawawalay siya. So, correct. Tapos nung parang na-acclimate na ako sa mga jokes dito. Acclimate. Trying something new, maging smart. Parang nagets ko na yung humor dito. Nakuha ko yung kuliti nila. Then,
after no, nakala ko nung una na swerte lang yung unang rose. Diba nung unang rose, parang sabog ako dito. Next rose, nag-Joy to the World na tayo. Parang, kaya ko talaga siya, gano'n. Yun yung parang, maganda talaga mag-discover ng mga bagong bagay. Oo, pero we look forward to more. So, abangan nyo ang comedy era ni Hana Beshi. Siya yung magiging Bianca Del Rio natin. Siya yung susuntok eh. Naging slapstick. Siya yung magiging petite ng drag. Oo, naging ganun na. I'm a huge fan talaga. Nung na-discover din natin yan na parang, shucks, naalala ko yun nung after nung roast natin and after nung Joy to the World na talaga nag-DM ka na parang, oh my God, yung shows pa rin na nagagawa natin isn't just like, hindi na, bukod sa nakakabenta ako ng tickets at umaangat ako sa laylayan. More than anything, it helps us find something else to do. Correct. Tama naman. Ang dami ng drag shows. Ang daming brunch. Ang daming sumasayaw. Ang daming nagsisplit. Ang daming magaganda yung katawan. Ganda. How do you find that place for you? So, you are doing a amazing job carving that path na wala pa masyadong gumago. Correct. Parang alam mo yun, sa college, for example, nung high school ka, sobrang, valedictorian ako. Nag-college ka, ang dami palang matatalino. Ganyan yung feeling, parang, kasi nung nasa CDO ako, parang, ang galing-galing ko, ang taba ng utak ko. Super campy, gano'n. Tapos nung nag-perform na ako sa Manila, ang dami palang mas matataba ang utak sa akin. Parang, mas dami palang nakakaisip ng ganito. Paano kaya to? Then, hopefully, magtuloy-tuloy yung parang niche ko. Niche natin. Yes. We'll make sure na parang we'll train for it. I think kahit namang anong industriya yan, ang secret dyan is you prepare, you study, you research, you parang you humble yourself enough na hindi ko alam lahat, kaya aralin natin paano gawin. Correct. And we love it. Speaking of your buhay dito sa Manila, di ba? How have you adjusted? Gaano katagal ka na dito sa Manila since Actually, ang daming nagsasabi talaga na parang sobrang misconception siya nangyayari kasi sa mga racket, ay, galing ka pang CDO. Ganun. Guys. Akala nila uwian ka ng CDO. Ay, siguro hindi ako nabubuk kasi akala nila. Naku, malilate yan sa CDO pa sa manggagaling. Tulad nung yesterday na racket, ay, galing ka pang CDO, Mia. Hindi po. Before pa nag-drag race, sa Manila na ako nakatira. Kasi nag-work ako dito dati. Graphic designer ako sa isang beauty brand. Wow. Pwede ba sabihin anong beauty brand? Pwede ba? Sa Maybelline. Hi sa mga Maybelline guys. Yeah. Nandito na pala siya. Nandito na ako. Nung nag-resign ka dito ka na po. Nag-awal na ako. Mabuhay natin yung kwento na yan. Lumipat ako dito, nag-work ako sa Maybelline. Tapos, nagre-review ako dito for board exams. For architecture. Architecture. Dito ako nagre-review dati. Then, review pa. Habang nagre-review, nag-work ako. Tapos, ayun, parang isang year din kami dito sa Maynila. Tapos nakapasa ako, ganyan-ganyan. So, architect ka? Oo, architect talaga ako. Shucks! Yes! Actually, diba? Alam mo ba, ako yung sa batch namin, hindi naman sa pagmamayabang. Parang, naging best thesis ako, ganyan. Achiever talaga ako, guys, sa Archie. Kaya tanongin yung mga prof ko dati. Architect Beshi. Sobrang passion ko yan dati. Then, nung nag-work na ako sa, Maybelline, ganyan, naging lumabas yung season 1. Pasabog sila, ganyan. Then, parang, nung time na yun, nag-show na din ako. Sa CDO, nag-organize na kami ng show. Correct. Before pa season 1, nag-organize na kami. Yes. Ayan. Tapos, actually si Morgana, ang isa sa reason kung bakit ako nag-audition. Kasi, may isang racket na ibubuk sana namin siya sa CDO. Magbabranch na kami. Sabi ko, hi Morgana. Kasi taga Mindanao siya, di ba? Hi Morgana, pwede ka bang i-book? Ganyan. Magkano yung TF mo? Tapos sabi sa akin ni Morgana yung TF niya, hala! Pasabog! Wait lang, hindi namin kaya. Pero parang nainganyo ako. Parang nasilo ako sa... kalaki. Ang laki! Parang 2 buwang sweldo ko na. 1 buwang sweldo. Correct. After nun, hindi namin siya binok. Kasi masyado siyang... Okay lang. Masyado kasi siyang mahal, no? Tapos, hindi namin kaya kasi starting pa nga kami noon. So, hindi namin carry. Pero to know na pwede pala yung ganong kalaking parang nainganyo ako. Laki pa lang na-earn nila. Tapos, yung pyesa niya lang, alam mo yung parang inulit-ulit. Tapos sa amin sa CDO, hindi kami nag-uulit ng pyesa dati. Parang, girl, nakita ko na yan. Ganun yung atake dati. Correct. So, just so you know, yung parang mga shows namin, every
every 2 months, once a month. Correct. Dati, so parang sobrang off kung mag-uulit ka ng pyesa. Oo, minsan ka na nga lang sa isang buwan mag-ano, hindi ka pa gagawa ng bago. Di ba? So parang, nagulat ako, ganito yung na-earn niya. Then, nung lumabas yung auditions for season 2, tinry ko lang kasi sabi ko, try lang. Wala lamang mawawala kung hindi ako mag-try. Tapos, as in, wala talaga yun. Yung parang, nag-apply lang ako, tapos wala akong malaking savings noon, wala akong kineso, wala akong ganyan. Ang meron lang ako parang trip. Ganun lang meron ako ng trip ko lang. Amats lang. Gusto ko lang matry, ganyan, if ever. Tapos sabi ko, if matanggap, edi matanggap. Kung hindi, gano'n. Nagulat ako nung parang after 1 week, nag-reply agad. Yung parang, hala, ganito, ganyan. Tapos, nung time na yon nagkasakit pa ako. Kasi pag ano ka ng first screening, papagawang ka ng audition tape. Oo, nag-audition ako. Tapos, meron pa yung sinabi na kailangan prepare ng mga ganitong kadaming damit. Tapos, yung damit ko doon parang 3 lang. Me and my favorite outfits. Ganun lang yun talaga. Tapos, ang ginawa ko, gawa-gawa ako ng madaming damit on the spot. Para sabihin na, ay, madami akong damit. Pero 3 lang talaga. Tapos, ang dami kong ginawang damit noon. Yung wig ko parang 3 lang din. Parang nire-restyle ko lang, iniiba-iba. So, ayan, after that, tanggap ako ng Drag Race. Natatrabaho pa rin ako noon. Nag-leave lang ako for 2 months. Sabi ko, mag-leave po ako ng 2 months, ganyan. Tapos sabi nila, sige, go, ganyan. After lumabas ng Drag Race, bumalik ako sa trabaho. Kasi, teka lang ako ng pera, pambayad sa inutangan ko. Ganyan. Correct. Nung nagsimula na yung Drag Race, akala ko parang, ay, carry ko pa ito ipagsabay, ganyan. Tapos sabi ko, ay, August po, magre-resign na po ako, ganyan. Kasi parang di na-carry ng time, nafe-feel ko na napapagod ako, ganyan. Ang nangyari noon, parang July or parang nagsimula pa lang yung August. Hala, ang dami na nangyayari. Parang every week, 3 racket, 4 na racket. So, umuwi ako nun dati. Pagod ako sa racket, nag-computer pa ako, ganyan. Nag-edit pa ako para sa Shopee, ganyan. Kasi yung work ko pala, guys, kung ano yung nakikita nyo sa Shopee, sa Lazada, tsaka sa TikTok, ako yon. Ako nag-edit nun. Tapos ako lang mag-isa nun dati. Ay, 2 lang kami. Tapos yung isa, lagi pang absent. So ako sumasalo. So ang dami kong ginagawa nun. Tapos di ba pumapatak yung sweldo parang every 15th, ganyan. Nung pumatak yung sweldo ko ng 15th, hala, dinilit ko na yung WhatsApp ko. Nag-awal. Oo, nag-awal ako kasi di ko na-carry talaga. Pero tinapos ko yung lahat ng mga workloads ko. Tapos after nung kasi, pag before 15th, nagpe-prepare na kami niyan for mega sale ng next month. Correct. Tinapos ko lang yung lahat ng mga gagawin ko. Tapos, nag-awal na ako. Sorry. Meron pala kaming special guest. Yung mga ka-workmates ko pala. Maybelline herself. Ay, Diyos ko. Tapos, ano nakakatawa pa niyan? 2023 yan. Parang August yan. Tapos, nung December, in-invite nila ako, sa parang Christmas event. Sa Shangri-La pa. Tapos, ayun, nagkita-kita kami. Hello, ganyan. Tapos, actually, nung nasa isip ko, nakahiya, nag-awal ako. Tapos, pero in fairness sa mga kasamahan ko, sobrang gets nila, sobrang supportive sila. Kasi nanonood sila lang Drag Race talaga. Sinabi nila ako na, AJ pa sa pangalan ko doon. AJ dati, inaano ka lang namin, nilulunod ng mga trabaho. Ngayon, po-perform ka na. Tapos sabi ko, oo nga, nakasali lang ako ng event ninyo na Drag Race na ako, pero dati hindi. Kasi marketing ka lang. So ayun. Tsaka yung mga workmates ko, nanonood sila ng mga events. Nanonood sila sa Bikini Man, sa Butterboy. So sobrang cute din. Pero in fairness naman, good terms naman kami. Hello. Nakakatawa. Kasi parang ganyan din yung kwento ni Taylor Shish Nakita ko. Kaya sabi niya, naka-attend pa ako. Hindi na ako pumapasok pa yun. Naka-attend pa ako ng year-end event nila. Indefinite leave siya. Kung nag-work kayo sa corporate, makaka-relate kayo na nakaka-trauma yung notifications. Trabaho na naman ito. So parang, kaya ko dinilit ko yung Teams ko, yung Microsoft Teams, dinilit ko yung WhatsApp. Ayun, tas nagulat na ako. Hindi ko na binasa. Tas may one time na trip ko lang, na feel ko lang na, ay, nakakamiss naman yung mga workmates ko. Dinownload ko ulit yung WhatsApp ko. Tas andun pa rin yung mga messages. Tas may mga message na, hi AJ, tanggalin ka na namin sa groups, ha? Tas hindi na ako nag-reply. Tinanggalin na ako sa mga groups, ganyan. Pero
Okay naman, pero sobrang thank you guys. Ayun. Going back na, prior to Drag Race, kasi recently, nagkaroon tayo ng show sa Cagayan de Oro, and that's the first time that I got to meet the House of La Fea, House of Drag Lords, and House of Supremes. Guys, sobrang daming drag queens sa Cagayan de Oro, pero isa lang yung place where they perform, which is Superstar. KTV. Pero I think dahil din hindi masyado frequent yung shows twice a month? Twice a month lang yung quality ng drag na preserve nila yon kasi nga hindi sila pagod, hindi sila lumalabas doon ng hindi prepared, and it's such a beautiful drag scene that you have. So, anong contribution mo doon? Hindi. Alam mo, when Kiana was here, Kiana has lots of good things to say about you na parang yung nagpapa-contest kayo. Tell us more about that. May 2022, nag-iyosi kami ng jowa ko doon sa may galeriya. Basta yung specific ko. Sa tapat po ng galeriya, may yosihan dyan. Tapos may nagtitinda ng yosi. Doon kami nag-iyosi. Tapos chika-chika kami. Sabi ko, what if, mag-try tayo sa Pride Month, ganyan, mag-organize tayo ng shows, ganyan. Kasi yung jowa ko, parang nagkaroon siya ng newfound friends, newfound barkada sa, di ba Lenny era pa yon, Lenny Kiko, ganyan. Tapos yung mga Lenny Kineso, parang naging BFF niya yung mga alumni ng high school niya, nakabatch niya, ganyan. Bet nila daw mag-organize ng parties. Okay. Oo, parties. Sabi ko, what if try natin mag-cater tayo sa gay scene? Okay. Tapos magpa-drag tayo, ganyan, magpa-drag show. Tapos parang yun pa, pa lang yun, parang nilabas ko lang, wala naman yung parang intention talaga na totohanin. Yung parang, alam mo, yun yung ganun lang. Tapos nagulat na lang ako, parang shinare niya sa friends niya, tapos yung friends niya, go. Tapos ay, magiging totoo, ganun. Nagka-feel ako na, parang nagka-green light siya. Ginawa ko na, parang, ang ginawa namin, tulungan kami noon. Yung parang, sige, ikaw maghanap ng sponsor. Sige, ako gagawa ng ganito. Ako mag-assemble ng queens. Correct. Ako gagawa ng line-up ng pyesa. Ng setlist. Ako bahala. Ganyan. Ang dami naming, parang 10 siguro kami. Tapos, ikaw mag-contact sa ganito, ganyan. Parang sobrang teamwork 'yon. Tapos ang nakakatawa pa, kailangan natin mag-start from the ground. As in, ang stage namin noon, ginawa lang namin. Yung sa Superstar to? Hindi, iba pa. Open area, resto bar, kambingan. Oh my God, kambingan. Kambingan. Kasi yun yung parang medyo malaki siya. So may kilawin tsaka papaitan. Parang resto bar siya. For the Boys ang pangalan. For the Boys. For the Boys. Hola, hello. Sila yung unang bar na naniniwala sa parang drag. Ang ginawa namin, sabi nila, go, sige, try natin, ganyan. Wala kaming stage noon. So sabi ko, paano tayo magpo-perform? Wala tayong stage. So ang ginawa namin, bumili kami sa palengke. Alam mo yung mga crates, yung mga paleta? Yung mga crates ng mga beer? Hindi. Paleta siya na ginagawa siyang mga bed ngayon. Yung kahoy. Na bumili kami ng madaming ganon. Parang 6 na ganon. Pinag-ganon-ganon namin. Tapos, naghanap kami ng mga extra na plywood. Tapos, ang nagpukpuk pa ng stage. As in like, literal na we built this stage. Yung mga sister ko sa La Fea. Kami ang nagpukpuk ng stage. As in. Then, after nun, parang nung nag-show na kami, ang daming naka-appreciate. Tapos ang daming bading na pumunta. Nung first show namin, parang ang pumunta is mga 300 something people. Wow. Madami na siya, Madami diba? noon. So sabi ko nung lumabas na siya, parang ready na yung CDO para sa mga ganitong parties, sa mga LGBT parties, ganyan. Sinundan namin ang sinundan until sa third show namin, which is yung Bitchcraft. Yung Bitchcraft pala guys, annual show namin siya na Halloween. Nung Halloween, nakahakot kami ng 1,000 people. Wow. Sobrang dami. 1,000 people, parang sing dami ng drag in the South natin sa SM. Sobrang dami talaga. Tapos nakatayo lang yun, nakaparty lang yun ha. So marami pa sa Music Museum yun. Nagot ako sa... Pero sa mga shows na yon, hindi kami nag-earn. Kasi hindi namin nakikita yung business side of it. Yung parang nakikita lang namin yung we just want to do this. Ganun lang yung atake. Imagine mo, $350 lang yung entrance, may free drinks ka pa, marami ka pang freebies.
nung after niyan, doon na umeksena, pumasok sa scene yung Superstar. Tapos yung Superstar kasi, nag-top sila sa Queens na, pwede kayo mag-show dito, ganyan. Tapos yung mga Queens naman, go, ganyan. Tapos after nun, napag-usapan kami, ganyan, tungkol sa, paano kayo makaka-earn, paano kami nakaka-earn, parang ito mas enticing siya for us. Ganyan. Then, after then, hindi naman kami nagkasama ng loob sa isang bar. Pero, willing naman siya, okay lang sa kanila. Ganun. Kasi medyo malayo din siya. Correct. Nung sa Superstar na, ayun na, parang sunod-sunod na yung shows, every month na. Ayun, bumongga na siya. Parang nagulat na lang ako na from ilang queens lang kami dati, parang 6 lang kami, 5 lang kami, La Fea. Kami yung unang house. After nung mga shows namin, may mga nabuong house na din. Yung house sila Kiana. Yes. Nabuo sila. Naging parang 13 ata sila noon. Tapos, after nung naging Superstar na kami, may nabuo na namang house, yung Supreme. Yes. Ayan, hanggang sa naging 30 kami. Ang dami-dami nga namin 30 drag queens and CDO. Yes, ang dami. Bet ko sa scene namin is competitive siya in a sense na hindi kami nag-aaway kami, pero hindi siya yung parang toxic na away. Hindi naman yung toxic na. Yung parang shows namin, pakabugan kami ng shows, yung gano'n yung atake. Kasi, ito, magko-concept sila lang ganito. Sister tayo, anong gagawin natin? Dapat masabog din tayo. So, mag-iisip ng ganito. So, parang, I love it na may ganong side na competitiveness na, pero maganda siya. Hindi siya yung parang ikakasira ng iba. At least, ganun siya. It's a healthy competition. Yes. And maraming salamat kay Superstar for cherishing and nurturing all these amazing talents. Kasi I saw it, nagpa-Playhouse Protégé ako sa Superstar, di ba? I saw it with my own eyes. And that's just like ilang queens. It's just 15. Halos kalahati lang. Grabe, wala kaming tulak kabigin nila Precious. And there's just so much talent. Tapos parang, parang, I wish there's more. I wish there's more places to go. There's more places for them to grow. Pero I think baka nga your circumstances dahil hindi siya sobrang dalas. It's also the reason kung bakit competitive at yung mga queens nyo. So ang dami nyo, sa mga 30, hindi kayo nag-aaway-aaway niyan? Parang warla-warla yan, ha? Hindi, actually nag-aaway kami. Meron akong kinuhento yung mga away. Go! Na magkalabasan. Hindi, meron akong, sige, sabihin ko na kasi naman yun. Para lang klaro, hindi kami nag-aaway ng malala. Yung parang, may mga misunderstandings lang na naayos naman agad. Pero may isang away na parang in-invite kami ng isang school kung saan ako galing. Okay. Nagpa-drag show sila, tapos kakalabas ko doon ng drag race. Tapos, hindi naman sa parang alam mo yun, parang open secret na nakasali to ng drag race, ganyan. Tapos, alumni pa ako ng school na yun. Hindi nila ako in-invite mag-judge. Parang, medyo sakit naman nun. Ganun yung feeling. Tapos, ang dami nag-feed sa akin na, hoy, bakla, di ka kinuha doon. Tapos, di ka ba nasaktan? Parang ako naman, nakakapikon yun actually. Ang nangyari nun, in-invite nila lahat ng house sa CDO. So, ang ginawa ko sa mga sisters, sabi ko sa kanila, ma-exa na tayo. Be in your best drag. Dapat unclockable tayo. Dapat tayo pinakamalaking buhok. Ganyan. Napagawa ako ng damit nun. Kasi kakalabas lang ng TF ng drag race. Bago nga kaya ko to 6K. 6K to na damit. 6K pa lang yun 6K to na damit. Pagawa ako kay Mati ng hair. Matilda. Pag uwi ko ng CDO, kasi nung una, hindi pa uso yung big hair sa amin. Wala pang skills yung mga drag queen nun. Nagbawa ng big hair. Ngayon, kaya na nila. Nung dati pa, hindi. Tapos, nung time na yun, pagawa ko ng gusto kong galing kalaki. Tapos, ayun na. Pagpasok ko doon. Nasa mga tao, nagtinginan sa akin. Parang, ang host pa nun sila Kiana. Okay. Kaya ako napikon, bakit si Kiana? Ganyan. Tapos, si Kiana? Tapos tinignan ko yung damit niya. Nagalit ako. Yan sinuot. Ganon. Si Kiana, parang medyo bitter ako ng time na yan Admitted naman ako. Tapos si Kiana, friend kami ni Kiana, di ba? Tapos nasa judge's table siya. Nandito ako sa baba. Hinirapan ko siya. Ang petty ko na. Tapos nagtaka siya, bakit siya nagalit sa akin? Pangit ng damit, hiniram sa kaibigan. Yung atake ko, umabot pala sa organizers yung chika. Kasi yung mga kaibigan ko, sila Kevin ata. Sila Jowa ni Kiana. Parang sinabihan nila yung organizers na bakit hindi kinuha si Hana na alumni siya dyan. Nakasali yan ng drag race, hindi nyo alam. Mga ganun-ganun mga chika. Akala doon ng organizers,
mahal na daw yung TF ko. Sabi ko, okay lang sa akin yan na free kasi dyan naman ako nang galing. Ayun, parang pampalubag loob ang ginawa sa akin. Ikaw na lang magka-crown, ma. Ikaw na lang magka-crown, ma. Kaya naisip ko, best drag ako dito. Kasi ako magka-crown. Ginawa eksena sa lahat ng mga drag queens. Rampa, per house, rarampa sa stage. Mag-isip kayo ng mga moniker ninyo kasi ako mag-i-introduce sa inyo. Ikaw, the Oriental Princess. Ikaw, the baby doll. Ganun. Ikaw, face and body. Ganun ako. Nag-isip kami ng mga moniker para eksena. Tapos, binigyan na sa akin yung mic. Feeling RuPaul ako doon. Sabi ko, introducing the ganito-ganyan. Pinagbukha ko talaga, we are the first house in Cagayan de Oro City. Baklaan! As in, we are the first house in Cagayan de Oro City introducing the House of La Fea! Tapos, ang nangyari, di ba, nagpakapete ako noon. Pinagbukha ko talaga na first house kami, ganyan. Parang pinag-usapan siya sa ibang house. Ano pang pinagsasabi ni Hana? Masyado naman siyang, parang pabida, ganyan. Tanggap ko naman yon actually. Parang yun yung pinaka-goal ko nung araw na yun. Kasi may halong galit na ako. Parang ganon. May lumabas na parang mga meme. Mini-meme yung mukha ng parang tag-ibang house. Tapos minamak yung sinasabi ko na, kami ang first house, ganyan-ganyan. So, umabot sa akin. Sabi, ay mo. Chinika, sorry. Chika ko na to. Maganda naman tong kwento na to, guys. May kapupulutan naman ng aral. Tapos naman na to. Dati pa to. Galit na galit ako. Sabi ko, ano pinagsasabi-sabi mo? Totoo naman yung sinasabi ko. Ganyan-ganyan. Parang yung week na yon may show yung drag lords, yung house nila Kiana. Minamakmak mo ko, Sa sobrang galit ko, gumawa ako ng damit. Gumawa ako ng damit na naka-boxer ako. Tapos gumawa ako ng punching, ayun parang gloves. Ganyan. Tapos, di ba may mga belt yung mga nakalagay, we are the first house. Sobrang petty. Bumili pa ako ng plato sa mall. Tapos pininturahan ko, sabi ko, we are the first. Tapos pagpasok ko dun sa bar, nung sobrang tawang-tawa sa akin yung mga bading. Kami na parang House of Evangelista, parang pose yung parang Electra Abundance versus parang nung time na yan, medyo bata pa kasi ako noon so parang hindi ko pa na-absorb lahat ng mga parang values sa mundo. So parang puro kabaklaan lang yung iisip ko. Pero hindi naman ako nag-resort sa suntukan, sa awayan. Yung parang pettiness, pero dinaan ko na lang sa creativity, nagawa ko ng dami. Oo nga, parang pa rin, drag yung labanan. Parang very pose nga yung atake. Tapos, ang nangyari pa noon, yung kaaway ko, wala siya doon. Hindi naman niya nakita. Sayang yung effort. So, ginawa ko, picturean mo ako. Sige, picturean mo ako, nakaganon ako. Pinost ko sa Facebook. Oy, hi Jay. Si JC pala yan. Siya yung gumawa nung Orofish ni Kiana. ang kulay ng drag scene sa CDO. Ganyan yung paistaran. Hindi mo ko in-invite pero hindi toxic. Talagang dadaan sa drag. Tapos na okay naman siya. Parang natatapos siya agad. Ganon. Pero actually, yung kaaway ko na, hindi ko siya kinausap ng ilang buwan. Pero ngayon, okay naman sa akin. Pinapansin ko siya, ganyan, sa shows. Ay, bata pa kasi ako ng sorry. Pero at least talagang siya into drag. Yeah. Sa drag na-translate yung all that energy, all that, and at the end of the day, parang siya, there is that grit and to serve drag excellence. Kasi parang excellence ang labanan. Actually, yun yung parang ini-instill ko sa mga bakla, especially sa sisters ko. Kasi sobrang parang same kami ng utak. Yung parang kung, may congeniality ako, pero mapanlait din ako minsan. Ako si Kiana, nilalait namin yan dati. Sabi nga ni Kiana, nabanggit nga niya. Parang same kami ng mga utak ng bakla. Yung parang, hoy Kiana, yan yung sinusuot mo, yan yung buhok mo, sobrang ganyan-ganyan. Kami sa mga sisters ko, sinasabi ko sa kanila, eto, attend tayo ng event, dapat makita nila na first house tayo. Bonggaan mo yung damit ko. Ganun kami tayo. So parang, yung nag-boxing kineso ako, parang nag-team kami ata noon, parang bad. Boxingera. Actually, namimiss ko yung time na yon sa CDO. Yung parang,
awa yan, pero kakatawa siya at the end of the day. Yung parang pag chika mo, natatawa kayo. Tapos, yung parang scene talaga siya. Yung, ganito yung scene, may mga kwento, mga ganyan. Parang more of work yung tingin ko sa drag dito eh. Sobrang trabaho talaga siya. Siya yung dati, hobby lang eh. Pasikatan lang, pagandahan. Correct. Sino may bagong ganitong outfit, huwag nyo gayahin. Ganitong attack. Paunahan sa Shopee. May unang damit sa Shopee, bibilihin ko. Ako nakauna nito, ganyan. Yun yung parang, feel ko, yun yung essence ng drag para sa akin. Yung parang, like, yung kabaklaan siya, pero lumalabas yung creativity, ganyan. Dramatic siya, pero kumbaga good TV. Oo nga. Na-imagine ko parang dapat may sarili ng series yung CDO drag scene eh. Na parang very post kind of thing. Na parang may houses and ganyan. Nag-audition ka na, you join Drag Race, nakita ka na on TV. Take us back. Like, how did you feel being the first CDO queen? Kasi nga, deeply immersed ka sa sa culture, sa sa CDO eh. To be honest, I was very willing to be the sacrificial lamb. As in, like, willing ako kasi nung time na yun, parang, ang goal ko lang is malaman nila na may drug sa amin. Totoo to, hindi to eme, promise. Ako nun parang, go, isalin niyo ako dyan kahit ano. Basta lang ako, tumaas yung pera. Ito yung pinamis ko sa mga sisters, sabi ko sa kanila. Mga sisters, pag ako nagka-platform, pag nagka-sumikat, ganyan, hihilahin ko talaga kayo. Like, gusto ko i-make sure na makakilala nila kayo, ganyan. So, yun yung pinaka-goal ko nun. Kung tatanungin ako kung nag-regret ba ako sa ginawa ko sa Drag Race, actually hindi. Kasi parang, yun yung meron ako nung time na yun eh. Wala akong pera. Yung parang, eto lang. Ano lang yun? Parang, me and my 5 friends. Yeah. Oo, yung nag-back up sa akin. Yung parang ganun lang yung atake. Like, konti lang yung mga kaibigan ko na tumulong, mga college friends ko pa, correct, na walang kaalam-alam sa drag. Sabi ko lang sa kanila, basta parang costume, lagyan mo lang ng mga saging-saging, ganyan. Yung promo look ko. Correct. Sabi ko, ganyan lang sister. Yan. So, yung goal ko talaga na ilo-look forward yung CDO queens every time. Na fulfill naman. So, I would say na sobrang happy ako. If bibigyan ako ng chance ulit, na sumali, ganyan. Gusto ko kasi nung time na yun, yung Hana Beshi na sumali noon is may flag sa likod niya na CDO Queens. Ngayon, gusto kong sumali na Hana Beshi lang. Alam mo yun, ganon. So, nung time kasi na yun, parang gusto ko na ganito kami sa CDO, resourceful, gana. Hindi ko masyado nabigay kung sino yung Hana Beshi mismo. Yeah. Well, nabigay ko naman siguro, pero hindi siya yung todo. Correct. Kasi may reservation sa utak ko na, ay, paano ko mabibigyan ng light yung CDO, ganon. So next time, gusto ko sana na, ayan, na Hana Beshi na, ganon yung atake. Ay, nako. Tell me about it. Like, sobrang relate ako dyan. People would not understand how it feels like to join Drag Race, represent as a representative of something other than yourself, than your own craft. Yes. Kaya sabi ko, alam mo, kung papipiliin ako, dapat pala nag-local all-stars na lang ako. Kasi sabi ko sa iyo, patay kayong lahat sa akin kapag ako sumali ulit dyan. Pero di ba nakakakaba siya? Like, ikaw. Iba yung pressure niya, iba yung anxiety niya, na parang it didn't give you as much freedom as you, kasi parang feeling mo, ang kahihiyan mo ay kahihiyan ng mga tao naka-look up sa'yo. And there's that kind of pressure. So, gets na gets. But we love the Hana Beshi that we saw. To clear things out, hindi naman ako nagre-regret na na-represent ko yung CDO. Ayun, pero very, very happy naman kasi successful naman yung pagka-represent ko, gano'n. Tapos nakita naman nila na yung mga provincial queens, yung mga regional queens, yung mga Bisaya queens, hindi lang siya pang mga fifth out, gano'n. Kasi yung goal ko nun, gusto ko na umabot ako ng malayo. Sa akin nga nun, parang kahit isang episode lang after nung na-episode na eliminate si Morgana, okay lang sa akin. Makaungos ka lang ng kaunti. Nakalagpas lang ako ng kaunti, pero umabot ako ng medyo malayo before the finale. Correct. Sobrang happy na ako nun. Not bad, hindi siya nakakahiyang anuhin. Parang, ay, carry, kalaban ko, ay na ano ko siya. Miss Congeniality. Pero nung time na yon, parang after nung nakita ko yung episodes, ganyan, nagka-realization ako ng one time na sabi ko, ay,
kung naniwala ako sa sarili ko nung time na yon na kaya ko pala talaga siya. Oo. Kasi nung time na yun talaga, hindi ako naniwala sa sarili ko. Sobrang nanliit ako, te. Super fan ako ng like drag. Like hindi lang drag race, drag talaga. Pina-follow ko na kayo as in dati. Nag-attend ako ng shows mo sa online. sa Zoom? Oo, nag-makeup kami ng mga sisters ko. Oh my God. Nag-makeup kami. Nanalo ko one time. Oo, makita niyo yung mukha ko. Nanalo ako ng Feel Your Oats. Nanalo ako ng best dressed. Oh my Feel God. Your Oats, nanalo ako ng House 628. House 628 ball. Ano yun? June, Pride. Okay. Yun ba yun? Nanalo ako ng best dressed sa yung Glory Hole. Oh my Oo, God. tagal-tagal na nun. Pandemic day sa Zoom. Sinabi na ako ni Marina once na, uy, sali ka sa yung, di ba pa-college kayo dati na parang best outfit, yung parang, Parang runway. oo, runway, oo. Sabi ko, ay, wait lang, parang di ko pa carry. Ganun. Tapos, as in, pumunta pa ako once ng first show ko, Nectar. Napanood ko si Taylor Shish, si Andy, si Vinyas, si J. Queen, at si Marina. Kasi talaga, super fan ako ni Marina dati, te. Oo. Pero wala ka noon, Saan ba ako nun? Magawa ilong ko nun. Or baka nasa ibang bansa ka nun. As in, then nanalo pa ako. May isang napanalunan ako na Eliana Cosmetics. Eliana Cosmetics. Dahil sa'yo, nung nasa drag race na ako, ito yung mga pinapanood ko dati, sila Bernie, sila ganyan, sila Ovi, ganyan. Parang lumabas yung, parang bagay ba ako dito? Parang bagay ba ako dito? Kasi sila, Manila girls, ganyan. Ang gagaling na nila, hasang-hasa na sila sa ganito. Tapos nung nagsilabasan na ng mga damit, hala, ang bongga ng mga damit nila, fully stoned, fully may backdress, may ganito, may ganyan. Custom. Tapos yung akin, eme, tahi-tahi ko lang. Parang sobrang nalit ako noon. Yung parang, imposter syndrome. Oo, bagay ba ako dito? Ganon. Ganon yung feeling ko as in. Nung pinalabas na, sabi ko, sarili ko, actually, carry ko tong challenge na to, carry ko tong panalunin, pero masyado lang ako reserved kasi, for example, nagbigay ng challenge na acting challenge, may winner na ako sa isip ko na ibang tao. But not yourself. Winner si nito, si Arizona, winner si ganito nito. Parang hindi ko nakikita yung sarili ko dati na mananalo. As in, like, kaya siguro hindi ko nabibigay yung 100% ko nung time na yon. Kasi, ganun yung mindset ko. Hindi ako yung parang nasa competition mindset. Now that you mentioned it, no, parang nga, it explains a lot of like, bakit ganon. But also give yourself grace kasi fish out of water ka talaga. Yes. Like, with all things considered, yung Hana na pumunta at that point in time with the drag maturity that you have, with the resources that you have at the time that happened, yun lang eh. You can always look back na, sana ginawa ko to. Pero hindi ka pa ready for that. Correct. At that time. And yun nga, tama ka, like, see, even with all that feeling mong incapacities na meron ka, you gave us a good show. Yeah. Like, we love the Hana that we saw there. Bio ko to sa Facebook dati. Ana? Parang mantra ko siya. Ewan ko, parang sobrang negative niya, pero yun yung mantra ko dati, tsaka pati yung jowa ko, alam na to, na parang, I'm always in awe of someone else but not of myself. Kana. Parang, galing na galing ako sa iba, pero sa akin, sa sarili ko, parang hindi. Yun yung pinakamantra ko dati. Yung parang, ganyan yung feeling ko, ewan, hindi ko alam bakit. Pero, after Drag Race, nung nakita ko na, may mga naniniwala pala sa akin. Tignan ko kaya yung sarili ko, ganon. As in, na-figure out ko na, actually, mali, hindi yon, mali siya. Hindi siya parang, dapat imantra. Nung first roast talaga, as in, yun yung parang naging turning point ng parang mindset ko na, carry ko pala mag-shine. Hindi lang ako sa background lagi. Kasi nung Drag Race talaga, lagi ako nga sa background. Yung parang babasahin ko yung Reddit na nakalagay na Hana Besh is just there. Ganon. Yung parang nasasaktan ako as in. Pero after nung tas kasama trio pa kami. Parang BBC pa kami. Syempre mahirap talaga mag-shine kasi magbibigay ka ng tayong tatlo mag-shine dapat. Ganon. Parang nasanay ako na ganon every time na sa CDO lagi akong giving sa kanila, nag-share ko ng spotlight. Minsan naisip ko na, ako kaya, gano'n. Yung parang, actually, naiyak ko na to dati na, ako, kailan ako ganyan? Si Kiana, tinulungan ko siya na umiyak. Nung season 3,
parang lahat ng frustrations ko, inano ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, te, dapat lumabas ka na in your best. Lahat ng mga damit mo, hindi ka kakabahan. Ako bahala sa'yo. Lahat ng mga alam ko sa Drag Race, tuturo ko sa'yo. Tapos nung lumabas si Kiara ng season 3, sobrang mahal naman siya ng mga tao. Tapos may mga nagko-compare na, well, hindi naman ako nasasaktan na ganun. Pero hindi naman masakit sa akin kasi magaling naman talaga si bakla. Pero alam mo yun, yung parang kailan kaya ako na mag-shine na tulad nung kay Kiana nung paglabas niya. Ganyan. Ayun, minsan iniisip ko yun. Pero after talaga nung roast, nung kay Jiggly ate, magaling pala ako dito. Tapos nung nilapitan mo pa ako na, ay, alam mo Hana, magaling ka. Ganyan. Minsan lang ako nakakarinig ng ganun. Kasi wala akong, like, as panganay, wala akong nagsasabi sa akin na, uy, magaling ka, ganyan. Walang nagaganyan sa akin. Like, parang ako lang lagi na magaling ka pala, ganyan. Tapos, nung roast na feel ko na, ang dami nakaka-appreciate sa akin na, oh, kaya ko pala, ganyan. Then, chat pa nga ako sa'yo nun na, alam mo, Eva, sobrang thankful ako sa'yo, ganyan. Di ba nag-chat ako sa'yo nun? Tapos, wala, yung parang na-feel ko lang na, ay, kaya ko palang mag-shine, ganyan. Lately, pagod lang ako na, hindi naman pagod. Like, I'm always, like, generous naman na mag-share ng spotlight. Pero, alam mo yun, parang kailan ako, ganyan. Ganyan yung feeling ko. Pero, naisip ko, tsaka meron ka pang alam mo, Ivan, ang dami mong nasasabi sa akin na tumatatak sa isip ko. May isa kang sinabi sa akin na, huwag kang malungkot kung may opportunity na magbuka sa ibang tao. May reason kung bakit nakuha niya yon, ganyan. Si Ari din, alam niya din to na may ganun akong tendencies na parang masyado akong mapanliit sa sarili ko. Yung parang, uy, ayan, kaya ka siguro hindi nakuha sa ganyan kasi, hindi ka nag-split, hindi ka nagaganyan. Alam ni Ari to, tas ang tagal ko makarecover sa ganong mindset. So, translation, ganyan, hindi ako tinawagan. Sobrang, sister, ganyan. Tas, pero happy ako nakasama si Ari. Pero ako, parang naisip ko din noon, ako kaya, ganyan. Tapos yung si Kiana, natawagan siya. Sorry kay Kiana, pero nung tinawagan siya, sobrang, hindi ako lumabas ng kwarto noon na nagsa-celebrate sila. Na happy sila na ganyan. Kasi ayoko kasi magpumeke. Parang, happy ako sa'yo, ganyan. Pero bitter. Parang nalulungkot ako na wala ako. Ganyan. Ayoko lumabas ng ganon. Nagkulong ako sa kwarto ng parang 2 araw. Yung parang nag-order lang ako ng crab. Ayokong pakita sa kanya. Pag ang dami niya mga friends sa bahay, kumaalis ako, kakain ako sa labas. Mga ganon talaga. May ganon talaga akong yung parang, kailan ako? Ganon. Yung parang, kaya ako din na-idol yung Bini. Kasi nakita ko yung journey nila na parang dati, yun atang iniisip nila na, ay wala akong... When is it gonna be our turn? Oo, starlet ka lang ba ako lagi? Ganon. So feeling ko, kung time mo sigurong sumika, time mong magka-break, bibigay talaga sa'yo yun kahit kailan. You know, sobrang I get you, sister. It's like, I get you. Kaya ako naluluha kanina kasi I'm not sure. I haven't talked about this in public. Pero that's the very same thing that happened when I went on Global and then si Marina yung sinundan ko. Definitely, iba yung gap ng narating namin ni Marina. And there was a time na Marina and I were not talking. Hindi ko kinakausap si Marina. And Marina is the person that I love the most. Sobrang lapit niya sa puso ko. Pero hindi mo rin maalis sa sarili mo na parang, bakit? Paano ko? Paano naman ako? Parang, and this was like after Global, ang tagal ko bago siya na-reconcile. There was a time that I doubted myself talaga. Masakit yun makita. People would think na parang bitter mo, dapat makikita tao tayong lahat. Correct. Lahat tayo may nararamdaman, lahat tayo. And it's not even about that person. Like yung kay Kiana, it's not about Kiana. It's about me and ano. Pero if there's one thing na tinuro din talaga sa akin yung mundo is that hindi mo pwedeng i-measure yung self-worth mo sa mga opportunities na nag-open sa iba na hindi nag-open sa'yo. Yes, yun yung nasabi mo sa akin. Kasi may mga opportunities na sa'yo lang mag-open. I think that's kung yun yung nasabi ko. Kasi naunang mag-cream silk si Marina eh. Miss Universe si Marina. Nag-cream silk siya. You know, there's that spang of like, I'll never be that person. Yeah. I'll never be like her. I'll never be Marina. But, lo and behold, a year after, gusto niya rin ako sa cream silk. Hindi mo na siya sa si cream silk, ha? It's like, in fairness,
it was a direct inquiry na parang, ako? Ganyan. And then there are things that opened up for me. Like this one. I know na parang ito. And I still love Marina to bits. Yes. Pero I was able to like, tanggalin ko yung sarili ko sa shadow ni Marina. You know what? Hindi kasi magbabago yung opportunities na mag-open sa iba. Pero kung ano yung pwedeng magbago is paano mo tignan yung sarili mo. Based on what we are hearing, you're so used to like, you do not pay a lot of attention to yourself. You would rather look at hindi sa hindi ka in awe of sarili mo. Hindi mo kasi tinitingnan. I think parang you are, which is I think understandable. You are so afraid to face your own demons. You would rather look at the wings of other people. Yeah. Totoo naman 'yon. Nung Rose, when I sent that message, that was the first time I really saw you. Hindi ko alam kung yun yung sinabi ko sa'yo, pero if I've said that, nung nakita kita mag-shine sa Rose, that was the first time I really saw you. Kasi tama, you're always fading in the background. Yun kasi yung nilabas mo. Yeah. Yun yung nakita namin. Pero nung Rose, nag-iisa ka sa podium eh. Wala kang ibang kausap. Nitira mo lang kaming lahat. You have that kind of gift. Your twisted sense of humor. And then your personality. And then that's when you first truly shine. Thank you. And opportunities, maybe, hindi siya para sa'yo kasi hindi ka pa ready. Yeah. You wouldn't want to do another regret na naman, di ba? So, when it's your time, it's your time. Yeah. Kasi inantay ko din yun yung global, for example. Ang unang tanong, nung tinawagan si Marina, ang unang tanong ko talaga kay Lord, kailan ako? Tinanong ko rin si Marina niya, when is it gonna be my turn? Hindi ba ako magaling? Ano? Kasi parang as of that moment, parang halos pareho kami ng standing ni Marina eh. Na parang halos pareho tayong angat ka lang ng isang step sa akin, pero anong meron, ano ba? Oo. Yung pinaka-close friend natin na right. Parang kino-compare natin yung levels of success. Na hindi naman natin sila hate mismo. Parang, it's not that person. Love na love ko si Kiana, pero sa sarili ko lang. Like, nag-perform na ako ng ilang beses sa stage. Pero first time ko yun na in the zone ako. Sobrang saya ko na lumulutang nang tumatawa yung mga tao sa harap ko. Ganon yung feeling ko. Iba yung high, no? Oo. Nakaka-high siya. Na parang na-appreciate ka, na magaling ka. As in, then, di ba, after na, start stand up. Go! Explore natin yung stand-up. Oo, as in, parang, kung dati, sobrang insecure ko pakinggan. Pero ngayon, hindi na. Thank you din kay Ari. Si Ari yung isa sa mga tao na nag-keep sane sa akin sa mga ganyan mga pag-iisip ko. Talaga. Parang, sister, wag ka mag-isip ng ganyan. May isang time na sabi ko sa kanya na, sister, ano ba? Yung parang kinakabahan ka sa mga kasama mo, ganyan. Sabi niya, hindi ako kinakabahan kasi matathreaten lang siya kung may parehong comedy queen. Kasi hindi ako kakabahan sa ganito na nag-split. Sobrang idol ko din si Ari. Totoo lang. Kasi sobrang sure siya sa sarili niya. Alam niya kung sino siya. Alam niya kung saan siya magaling. Yes. Sa kanya kung humuhugot minsan. Yung parang sabi ko sa kanya, sister, nalulungkot ako ngayon kasi may ganito. Tapos sabi niya, bakla ka. Gaganon lang siya. Huwag kang malungkot kasi ganyan. Aabot ka din sa ganyan. May mga ganon siya. Yung parang, thank you. Kasi parang minsan talaga parang kailangan mo lang may kausap na yuyug-yug sa'yo na, ay oo nga no, may gano'n. Parang, so si Ari yun sa akin. As in, like, si bakla, si Ari ayaw niya ng mga parang sobrang parang cheesy na, sister. Ayaw lang gano'n. Pero, sister, sa totoo lang, sobrang thankful ako sa kanya kasi na niya ako. Yung parang, ang dami niya na-i-impart sa akin ng mga ganyan. Si Arizona kasi, parang siya, una sa lahat, parang tamad kasi siya. True. So parang, kumbaga, yung mga pagpo-focusan niya ng energy niya, piling-pili. Alam mo yun, ganun siya na parang, alam mo yun, kapag isipan yan. Ito na lang ako. Very direct siya. Kapag pinili ko tong path na to, ito lang yun. Kasi ito lang yung, ko. Kasi kung hindi lang din, ipapahinga ko na lang. Parang ganun siya. Diba? Paparty ba ako ngayon? Wag na lang. Gusto ko matulog. Ganun siya. Sobrang sure sa mga gusto niya. Kung sinabi niyang ayaw niya yun. Correct. Ganun so, siya. Kailangan mo ng ganong klaseng decisive na kaibigan din. Sobrang decisive ni Ari. Nag-ganito akong iniisip ngayon, pero siya yung masasabi na bakla ka, walang kwenta yung iniisip mo. Parang, ay, okay, tama. Ganon. Pero kasi it will happen. It will come. Alam mo, and also, ma-explore mo lang yung mga ganyang bagay the more that you put yourself out there.
Kumbaga, the risk of rejection or hindi tayo magustuhan ng tao comes with it, pero it also comes with a chance of you finding the path that is for you. Yes. Diba ako itong evangelism, naniniwala ako na no one holds the mic better than I do. Correct. And it took me time to believe it na parang itong pagsasalita na to, this is my Super Bowl. Ito yung Beyonce medley ko na kumbaga pinakamagandang piyesa ng mga bakla. When I'm sitting here, when I'm holding the mic, pag binuka yung bibig ko, hindi ko naman ito malalaman kung hindi ko siya sisimulan. Kasi Drag Race Season 1, manay ko bang ito pala yung gift ko. Diba? But you will know your gift the more that you put yourself out there. And Playhouse myself will be more than happy to usher you in. Alamin natin, anong skills mo? Basta nang pagkakakitaan kita, okay lang. Oo, as in, okay lang talaga ako. Kasi parang, di naman sa nagpapasip-sip ako Kasi sa Playhouse talaga, yung parang ang dami ng bagong iniisip. Sinabi mo sa akin na, mag-stray away na tayo minsan sa mga puro performance, bagong format naman. Parang, so parang nung mga bagong format, especially nung mga comedy na mga format, yung parang, ganyan, maganda to, nag-enjoy ako, mas nag-enjoy ako. Alam mo Eva, mas nag-enjoy talaga ako sa mga comedy. Mas may alam mo yung nangangati yung kamay mo. Thankful din ako na sa mga tao na nagsabi sa akin na ganyan, na appreciate ako. Si Baus, sabi niya, yung galing-galing mo ganyan. Parang, say thank you Baus. Si Baus na yun tapos pinapanood ko lang yan dati sa TikTok. Tapos si Meme, nung Snatch Game, minulungan niya ako. Talaga? Galing daw ako. Parang, Meme na yun. Nung kay Meme, akala ko talaga nung una din niya ako bet. As in, nung Showtime, nag-guessing kami ng Showtime, nilagpasan ako ni Meme. So, ganun parang, baka di ako bet ito. Ganun. Nung nag-Snatch Game tayo, parang, yun yung parang, validate ako ni Meme. Na comedian na bakla na sobrang, siya yung rurok. Oo. Siya yung, nilulok standard. Oo. As in, thank you. Grabe yun, te. As in, parang, okay, hindi ka nasabihan na magaling pero, actually sabi niya, mag-lip-sync pa ba kayo? Di ba, pinalip-sync kami ni Marina noon. Sabi niya, mag-lip-sync pa kasi, Eme lang yung Meme. Sabi niya, galing-galing mo ako. Thank you po. As in, feeling mo, hindi siya memorable kasi sinabi mo sa akin, naaalala ko siya. Malaki yung mga impact na mga ganyan sa akin. Parang tulad nung sinabi mo sa akin, yung mga opportunity. Ang tagal na nun, pero naalala ko pa rin siya kasi inaalala ko siya lagi. Yung parang kasi minsan may mga times na kailangan ko siyang alalahanin. Yung parang alam mo yan, parang bag ko siya na, ito, kailangan ko ito ngayon na memory. Baka yung sinabi ni Meme Vice, isa yun sa mga bubunutin ko next time. Oo, kasi kung si Meme Vice, napansin yan, nothing else matters. Sino ba kayo? Correct. Diba? Alam mo, there was this one of the business owners in La Union na kaibigan ko, na we were having this chat na parang, how do you handle itong mga detractors mo or that have to say. Sabi niya sa akin, sa bahay niya, meron daw siyang listahan. Sa listahan na yun, nakasulat dun yung pangalan ng asawa niya, ng mga anak niya, ng mother-in-law niya, ng mga business partners na alam nilang mga may-ari ng mga malalaking kumpanya, nakakilala niya. So sabi niya, kapag may sinasabi ka sa akin at yung pangalan mo wala sa listahang to, then it doesn't mean anything. Correct. So, I think especially for us, being in the public scene, being in the eye of the public, and that we're always subject to judgment of so many people. Ako, meron akong list of the people that I give to. You can say whatever you want. Correct. Sure. Ano yan freedom of expression mo yan. Go. Pero nandito ka ba sa listahang to? And for me, Meme Vice, isa siya talaga sa mga So parang, top of list ko siya. Mga magulang ko nga, wala dun Sorry po. Hindi kasi sila mama, sila papa, parang hindi nila masyado gets yung craft ko. Siguro, nandun sila sa ibang listahan for mga life choices, ganyan. Pero pagdating sa mga craft ko sa business, medyo labas naman sila doon. So, kung may sabihin kayo dyan, hindi nyo alam yung sinasabi nyo, kain tayo. Ganyan. Pero if wala yung pangalan mo dito sa listahang to, magsalita ka lang, but, rest assured, hindi yan pupunta sa akin. So, tama yan. Magtanim ka ng cookie jar ng mga words that affirm you and assert you. Kasi alam mo, sis, kasi we see you as a bubbly, funny, Miss Congeniality. It didn't occur to me that you have these issues inside. Yes. Na you have your imposter syndrome. And I think it happens to the best of us.
Actually, parang, alam mo, pag hindi ako nakadrag, ay, hindi naman, madaldal din naman ako, pero, iba yung, basta pag nakadrag ako, yung parang, yun na ako, parang, kaya ko lahat. Kaya, yung parang issue to halos lahat ng drag queen, yung parang, kailangan mo din maging in touch siya sa person out of drag. Yung parang, correct. So parang, lately, I'm working on it, ganyan. Parang, as in, like, parang ang laki ng, sa akin this year, mga realization sa buhay, na, yun, yung parang, ay, oo nga, no? Mga ganun mga moments. So parang, mas naging better ako, ganun. Tapos, ito pala, na-realize ko lang on the spot. Parang, medyo wrong din pala yun, no? Parang, malulungkot ka nga sa ibang tao, para sa ibang tao. Kasi, imaginein ko, kung nakapasok ako nung time na yon, ay kung nabigay sa akin yung opportunity nung ganitong time, hindi pa ako ready. Ganon. May mga perfect time talaga sa lahat. Feeling ko, lahat ng mga pangyayari na question ko, mag-make sense lang siya later. Yeah. Diba? Yung parang kasi may mga times na ganyan, yung parang, ay, naghirap ako nung time na to. Ganyan. Tapos, kaya pala. Kasi may ganito. Oo, di ba? May ganyan. May parang ganon. yung mga prayers na hindi nasagot, in retrospect, when you carry on with life, it will realize na, kaya pala. Kaya pala ako na elbow ng ganito. Ay, may ganun akong experience pala. Isa. Sobrang sobrang medyo superficial naman. Pero, yung Beanieverse, di ba sobrang fan ako ng Beanie? Yes. Minanifest ko yun na sana, may unang Beanieverse pa sa NFT. Bibili sana ako ng ticket. Kasi hindi ako nakabili kasi naubusan na ako. Correct. Tapos nag-manifest ako na sa Twitter na sana kunin nyo naman ako mag-perform, ganyan-ganyan. Tapos kahit libre, laban na ako. Tapos may nag-reach out sa akin na parang mga fans, mga blooms na fans ng Beanie. Sabi nila, hi Hannah, mag-organize kami ng after party, ganyan-ganyan. Baka bet mo sumama. Sabi ko, may email lang kayo, ganyan. Sa email sila, ganyan, may itong rate. Tapos, nag-yes na ako. Okay na ako ganito kasi at least parang at least blooms bloom, din, ganyan-ganyan. Ang nangyari, na-scam ako, te. Hindi na sila nagre-reply. Like, palapit na yung days parang 3 days na lang. Hindi na sila nagre-reply. Wala nang nare-reach out. Wala nang balita sa ganito, ganyan. So ako, ano ba nangyari dito? Scammer pala yung sa amin. Nag-reach out. Parang lahat ata ng mga staff nila, siya yung para president ata ng mga blooms, ganyan. Skinam niya lahat. Oh, shit. So, nagtatago na siya, ganyan. Kaya hindi ako nakasali ng pop-up ate nung last year. Wala ako sa poster, di ba? Kasi may ganung engagement sana ako. Correct. Tapos nag-chat ako sa'yo, sister, pwede ba ako sumali sa pop-up ate? Kahit eme-emeng TF lang, go na ako dyan. Kasi gusto ko lang na may ganap nung araw na yun. Kasi yun yung parang culmination ng pride Kailangan ko lang na may ganap nun para lang ma-culminate yung buong pride ko. Correct. Yun yung nasa isip ko nun, yung Beanie Kineso. So, parang, after ilang months, nag-chat ang parang talent Kineso nung Beanie. Tapos, ang chat, Grand Beanieverse sa Araneta. So, yun, parang from na-scam sa NFT, parang nag-wish lang ako dati. Correct. Hanggang sa Grand Beanieverse sa Araneta. Yung parang, ito pala yung ganong mga moment. Hindi ka pala pang fan event. Hindi ka pang Grand Beanieverse. Makakasama pala sila. So parang yun, parang, okay. Yung journey mo, no? To getting to know yourself and getting to realize na parang, actually, inalaman mo lang yung mga sumong focus now because post-drag race And we know na, for sure, pag natawagan ka sa All-Stars, marami ka pang ibubuga. Pero other than drag, are there any other dreams that you have pa for AJ or anything else you want to achieve? Sa drag muna. Sa drag, sige, go. Sa drag muna. Alam nyo ba guys, tinanong ako ni Baus dati, di pa ako girl na to, nung papalabas pa lang kami, tinanong niya ako, ano ba yung goal mo? Ano ba yung gusto mong marating sa career mo? Sabi ko, Baus, alam mo, ang definition ko lang, masasabi ko lang na successful ako sa career ko sa drag kung nagka-billboard ako sa Guadalupe. Sabi ko nga sa kanya, parang, pag nagka-billboard ako dyan, kahit isa lang dyan, masasabi ko na, ay, okay, I've made it. Ganon. Okay. Yun lang yun. Simpleng ganyan lang. Hindi sobrang daming pera. Pero pag yun, andun ako sa level na yun, happy na ako. Parang, shit, ito na. Abot ko yung gusto ko. Then, I can move on to my next goal. Out of drag, ang pinaka-goal ko talaga dati, gusto ko mapagawan ng negosyo.
yung parents ko. May negosyo naman sila, may negosyo kami, may boarding house kami, dalawa. Paupahan. Oo, paupahan. Pero ang gusto kong apartment complex. Actually, maganda yan, Gusto ko gumawa ng apartment complex. Tapos, andun lang yung bahay na. Kasi gusto ko na paggawa ng bagong bahay. Okay. Yun pinaka-goal ko talaga. Kung dumami yung blessings. Then, I want to travel more. Yeah. Ayun, like, as in, like, lately, ito yung goal ko this year. Like, magta-travel more ako. Yung mga sasabihin mo na mga, ay, later na yan kasi wala pa akong pera ngayon, ganyan. Gawin mo na. Kahit, alam mo, kahit wala kang pera ngayon, i-push mo na lang. Kasi, minsan lang siya, yung parang, yung pera kasi, pag sinabi mo na, next time na yan, ganyan. Hindi akong gagan sa ganito. Yung US, doon ko siya na, yung US, pinush ko lang yun, bahala na, let's go, gusto ko lang ma-enjoy, ganyan. Then, nung nag-Singapore, yung parang nagmayhem ako, sabi ko sa sarili ko, sige na nga, bahala na. I-push natin to, pikit mata, galaban. Tapos parang, doon ko na-realize na, I need to travel more. Yung parang, kasi iba yung feeling na nagto-travel ako. Yung parang, ang sarap pala nasa ibang mundo, sa ibang bansa. Kasi parang, doon mo marirealize, ang laki pala ng mundo. Malawak yung, perspective mo din. Yes, yung parang, wala. May ibang mga tao, ganyan. This year, I'm planning to travel more. Ayun, mag-Australia kami. Then, mag-Vietnam kami with friends. So, hopefully, masundan pa siya ng mga iba't iba pa. Yes. Alam mo yung mga wish ko, more on my family. Ewan ko bakit. Yung parang, gusto ko na ma-spoil yung parents ko. Kasi ngayon, nakakabigay naman ako, pero hindi pa yung sa point na, tara, Boracay tayo bukas. Alam mo, gusto ko ganung level. Parang, ang aga kasi nila nagpakasal. Parang 23, ganyan. So, parang, gusto ko na mapafeel sa kanila na ito yung mga gusto nyo dati na hindi nyo nagagawa. Ang sarap dun sa feeling. So, gusto ko yon ma-achieve. Ano pa ba? Yumaman, syempre. Like, yumaman. I mean, that's always the goal. As in, like, kahit sabihin mo na money can't buy happiness, totoo kaya. Money can. Oo, money can. As in. Sobrang superficial lang mga gusto ko. Kasi, like, feeling ko, like, I haven't made to that point na alam ko yung pinakagusto ko. Pero hindi ko nirarush yung sarili ko kasi I know na, darating din tayo dyan kung ano yung pinakagusto ko talaga. So, this time, ngayon, puro material na mga bagay yung mga gusto ko. Naniniwala ako na yung mga material na bagay na yan, hindi siya superficial, especially if you are a hardworking person. Kasi every now and then, kailangan may makita ka eh. Correct. May makita ka na, halimbawa ako, recently medyo mahilig na ako sa mga designers. Yeah. Dati nung mga in my 20s, sabi ko, hindi ako bibili ng mga bag na na 30,000. Hindi ako bibili ng mga ganyan. Pero ngayon kasi, binibili ko siya because I need to remind myself na parang ito na yung value mo. Yeah, correct. Yeah. Some people would disagree siguro na parang napakababaw mo naman. Pero parang hindi. Kasi kapag hindi mo binibigay yung sarili mo ng mga bagay of that value, hindi mo makikita yung essence ng mga pinaghirapan mo. Correct. Yun yung mga gusto ko, yung parang more on mga travel, pera. Alam mo, may gusto kasi akong condo. Alam mo, may gusto kasi akong condo. Like, ever since lumipat kami ng Maynila, yun ang pinakagusto kong condo na lipatan. Isa din yun pag nasabi ko na, I've made it. Twin Oaks baka naman. Twin Oaks, yung may yung may loft na. Tapos, meron siyang pabilog. Correct. As in, sobrang ganda doon. Mga ganong mga bagay lang muna ngayon. Tama. Tsaka, alam mo, minsan iniisip ko na, ay, tumatanda na ako, pero, girl, ang iniisip ko, ang bata ko pa din pala. Alam mo yung mga ganong, yung mga ganong, kaka-birthday ko lang, 27. Oh my God! 27 ka pa lang? Akala ko 50. Like right now, I'm trying to enjoy my youth. My God, ang bata mo pa. Yes, kasi Eva, din ako, yung parang medyo na-pressure din ako kasi I'm surrounded with people na younger than me. Like sila Kiana, sila ganyan. Na-realize ko na, nafe-feel ko na, ay, ang tanda ko na, like, I should have been, like, nag-iisip ako ng ganito. Pero ngayon, parang na-realize ko din na, ang bata ko pa rin pala. Parang, ang dami ko pang pwedeng gawin. Kaya nga, gusto ko din yung negosyo kasi, alam mo yun, parang, at least, meron ka pa rin. Meron ka pa rin pagka-practical.
Alam mo, 27, my God, 27, hindi pa nga ako nagda-drag. Hindi pa nga ako drag queen yan eh. Nag-drag ako at the age of 29 eh. Ooh. Hindi pa ako drag queen yan. So you have a lifetime ahead of you. So parang don't pressure yourself into anything. I think kung meron akong, my God, mahigit isang dekada pala yung agwat natin. If I have any advice to you is like, give yourself grace. Give yourself a chance to fail. Yeah. Give yourself a chance to rediscover yourself and fall in love with the life that you have. Huwag mo munang ilimit sa bagay na hindi bumuka sa'yo. So of course, diba, magkakaroon na ng Drag Race Philippines Season 4. And, you know, I am a huge fan of the CDO drag scene. Like, I've seen them and feeling ko talaga they're underrated, they're underexposed. Sino sa tingin mo ang kasi meron ng Season 2, Season 3, dapat meron ding Season 4. Sino sa tingin mo sa mga queens ng CDO ang next na pwedeng pumasok sa Season 4? For me, girls, huwag kayo masaktan kung hindi ko na-mention yung mga pangalan niyo, ha? Nakakita ko kasi yung mga taong to na sobrang hardworking nila to put their name out there. Yep. Like ako, tagabigay lang ako ng, sister, gusto ko masama sa akin ng ganito. Pero gumagawa sila ng extra mile. So ako, first on my list, si Miss Wa. Sobrang hardworking niya. Yung parang, gugot ako sa kanya, gumagawa siya ng photoshoot siya ng ganito, pupunta ng dagat, pupunta ng ganito, ganyan. Nung time na yun na hindi pa Season 3 so more on kami nag-organize. Tapos nung pinasa ko na yung corona sa kanila, okay na mag-organize na kasi hindi na kami laging makakapagawa ng show kasi sobrang busy ko na dito. Sobrang diligent nila na, ito, gawa tayo ng ganitong show. Sila na lang. Yung parang, si Miss Wa yung nagli-lead sa kanila. Yeah. So, ayun, nakita ko yon. Sobrang appreciated ko yun sa kanya. Sobrang visionary niya. Ano siya, yung parang bagong flavor siya. Yung parang hindi ko pa siya nakita. Kung sa lahat ng mga, ang dami ko ng drag queen na nakasalamuha. Pero sobrang unique ng persona niya as a drag queen. Okay. Then next is si Maharlika. Isa sa original na mga na-sister ko. 3 kami nung una. Sure na siya kung sino siya. Alam niyo yun, parang you need to set yourself apart from the girls. Correct. Yun yung atake. So parang you need to be memorable na, kung sabihin ko na ganito, ito siya. I'm rooting for Marcella. Like House of Supreme. Galing niya mag-isip ng mga concept. Siya nag-isip nung isang kamay. Yung may costume ako dati natatanggal yung kamay. Sa kanya yun galing. Okay. Yes. Tas yung mga looks ni Kiana. Si Arky din pala, shoutout sa'yo. Siya yung nag-co-write ng Beshiland, yung birthday show ko. Okay. Feel ko may ipupush pa siya. Feel ko i-reserve ko pa siya sa susunod. Pero queens to look out for. Yeah. So, ayun. Si Lamisha, sister ko, si Lamisha Bayhan. Lamisha. Pinaka-original sister ko. Kaya ko siya honorable mention. Kaya siguro hindi pa siya yung pinaka-una ko. Kasi feel ko si Bakla, meron pa siyang kailangan i-discover sarili niya. Right. Pero sobrang galing niya. Sobrang galing niya gumawa ng mga damit. Kung isa-stock niya siya sa Instagram ngayon, like sobrang, oh my God, ang galing mo. Ganon. Then, sobrang antaba niya mag-isip. So, pero, yun. Parang kailangan niya pa may discover sarili niya. We want the audiences to ito na yung mga queens na ilo-look out nyo from CDO. Kasi they are never in shortage of talented, amazing, beautiful queens. So, follow nyo sila and stalk nyo na sila. Drag Race, writers, if you're watching Nagulat this, nga ako, may fans na sila, may stans na sila sa Twitter. Tama! Ganun dapat. Pasabog kayo. Kasi alam mo, at the end of the day, that's what's gonna keep you booked. Ang batihan ngayon ng Star Power is hindi kung gaano ka katagal sa show, pero kung gaano ka kasipag magtrabaho. Correct. So, sister, at this point in time, alam mo na lahat ng mga pinagdaanan mo. Alam mo na yung Drag Race. Ngayon, meron ka ng bagong period of rediscovery with your newfound talent, with your new discovered skill pala in comedy and whatnot. And then the life that you're living right now. What would you have told your younger self? Alam mo, kung sinabi ko to sobrang cliche na to eh. Parang, pag sinabihan ko yung, let's say, teenager na ako, na alam mo, magiging drag queen ka, makakasali ka ng Drag Race, hindi yan maniniwala. Kasi, yung Drag Race dati, pinapanood lang yan sa cellphone, sa Dailymotion. Sa Dailymotion pa nanood din, no? Yung parang,
nakasali ako ng ganyan. Mm-mm. Gusto kong sabihin sa kanya na huwag mo masyadong i-pressure yung sarili mo to achieve things. You're an achiever by blood. Magulat ka pag college mo, ang dami palang na-achieve. Hindi naman sa parang ang dami palang mai-influence ng impact mo, ng nagawa mo sa school ninyo, nagawa mo sa community ninyo. Madami palang magbe-benefit doon. Give yourself time to discover yourself, to enjoy things, kasi yung mga opportunities na yan, pupunta sa'yo yan eh. Kahit hindi mo siya hanapin. Kung para sa'yo yan, lalapit yan sa'yo. Everything happens for a reason. Yes. Everything happens for a reason. Lahat ng paghihirap mo, lahat ng struggle mo sa buhay, may rason kung bakit yan nangyayari. Yes. Hindi mo siya marirealize ngayon, pero marirealize mo siya 5 years from now, 10 years from now. You would not expect kung gaano kalaki ang changes like sa isang year. Ganon. Yung parang, manggulat ka, ngayon lugmot ka, pero after a year, sobrang andun ka pala sa rurok mo, like at that time. Ayun, huwag kang malungkot kasi, ayun, aabot din yung mga time na maganda. Yeah. And, those, there's no such thing naman as failure. Eh. It only fails kapag, yung mga times na lugmok ka, is part of the reason kung bakit ka magiging successful. Yes. Kumbaga, in the grander scheme of things, yung mga bagay that didn't work out for you is a piece of the puzzle why it will work out eventually. Alam mo ba, nung before ako mag-drag race, 25 ako noon, 24. Nagka-quarter life crisis ako, te. Yeah. Nasa kwarto ako noon, sa bahay namin sa CDO. Sabi ko, 24 na ako, anong gagawin ko sa buhay? Tapos sabi ko, sige, kung mag-workout tong audition ko sa drag race, para sa akin talaga to. Pero pag hindi, ang gagawin ko, tutur ko yung buong Pilipinas. Pero ako nun, gagawa ko ng checklist ng 85 provinces. Iisa-isahin ko yan. Yun ang gagawin ko dapat. So kung hindi ako nag-drag race, baka naging backpacker ako. Oo nga, totoo. Kasi, alam nyo guys, dati, ewan ko, parang hindi siguro siya likely sa persona ko ngayon. Sobrang outdoorsy ako dati. Gusto ko umakyat ng bundok, gusto ko umakyat ng sumulong sa river, gusto kong ganyan. Tsaka ang dream ko na job dati, gusto ko maging journalist. Gusto ko maging katulad nila Cara David. Ba't ka nag-architect? Ewan ko. Ay, discourage wala ko ng tita ko, ng friend ng tita ko. So parang, friend pa ng tita, hindi pa direkto ka mag-anak. Ang nangyari kasi noon, gusto ko talaga na, yun ako dati. So parang, kaya ako gusto maging journalist. Gusto ko yung tulad ng Born to be Wild. Farm to table. Oo, gano'n. Parang, mga biyahe ni Drew. Oo, mga ganyan. Tapos gusto ko na, alam mo yung kay Cara David na pupunta sila sa mga tribo. Tapos mag-hiking lang sila. Correct. Gusto ko yung gano'n. Ewan ko ngayon, bakit? Baka, ayun, na-realize ko na ngayon, on the spot. Ang goal ko ngayon, gusto ko ma-rediscover ko ano yung mga hobbies ko as AJ. Kasi lately, I'm living as Hanabeshi. Ang dami kong, ito yung gusto ni Hanabeshi, paggawa ng damit na ganito. Gusto ko ma-rediscover, gusto kong, kung ano yung mga gusto ko dati, nung hindi pa ako Hanabeshi. Gusto ko siyang gawin ngayon. Kasi, alam mo yun, parang, baka ayoko magsisi sa huli. Parang, hindi ko ginawa. Yeah. And siguro, if I have one wish for you, is like, I wish that you get to have the courage to, attend to AJ. Actually, drag race in general. Fleeting yan ganyan pero hindi siya dapat yung sukatan ng self-worth. Ultimately, the legacy that you will leave dito sa mundong to is not the performances, it's not the outfits, but it's the kind of person that you've become. So I wish you grow into the kind of person that you'll be proud of. Yes, thank you. And we are still waiting for the emancipation of Hanabeshi. Super last na goal. Ever since pala to, nakalimutan ko lang sabihin. So, sasabihin ko na para magkatotoo, para ma-manifest. Manifest natin yan. Sabi ko, alam niyo, ang goal ko sa buhay ay malagay sa libro. Yung pag-aralan ng mga bata. Mga hiyas ng Pilipino. Yung nasa mga hekasi. Yung Genoveva Edrosa Matucci. Miguel Malvar. Oo, mga ganyan. Alam na, as in, yun yung yung parang, wag tularan. Sobrang hard to reach. Pero malay mo naman, hindi naman natin alam. Diba? Sabi ko nga kanina, hindi ako maniniwala kung na ganyan. Pero what if, pag naging 80 ako, naka-invento ako ng ganito? It can be good, it can be bad. So,
Naging ano pala kalaban ng Pilipinas. Maraming salamat, Thank you. sister. And you know, let me hold your hand and look at you in the eye when I say this. Hannah Beshi, you are one of my favorite queens. Oh, thank you. Right. Okay, I see you and we all see you and we can't wait to see more of you. Yes! Appreciate ko yan. Yes, and that's it. That's another episode of Evangelism. So guys, if you like this episode, please don't forget to like, share, and subscribe. At kung may mga gusto kayong sabihin kay Hannah Beshi, isulat nyo anong libro siya lalabas. Sabihin nyo yan, ano libro Philippine ako? Ghost Stories. So kung ano't ano man ang gusto niyo, if you guys want, you have things to share, nakarelate kayo sa story ni Hannah, we love to see them in the comment section. But until then, this has been Evangelism, and we'll see you in the next video. Bye! Mwah! Yes, thank you, sister. Thank you, sister.